Nakakatalino ng anak ang sabay-sabay pagkain ng pamilya. Panoorin mo hanggang dulo itong video ito para malaman mo paano nangyari yan. New day guys, no? New parenting content na naman po tayo. May simpleng activity tayong madalas na nakakalimutan pero sobrang effective para sa academic success ng anak mo. Pero bago natin sabihin yan, pumunta muna tayo sa shocking question natin for today. Nakakatalino ba talaga ng anak ang sabay-sabay na pagkain ng pamilya? May nalaman akong sekreto guys, no? Hindi lang sa pag-aaral o pagtuturo, gagaling ang anak mo. Tatalino rin siya dahil sabay-sabay kayong kumakain. Diba? Siyempre guys, supported po yan ng science. Ayon kasi guys sa isang study mula sa Columbia University sa Amerika, ang mga bata raw na kumakain kasama ang pamilya nila ng 4 na beses o higit pa kada linggo, gumagaling raw sa school. Bakit? Ang pagkain ng sama-sama, higit pa yan sa pagkain lang mismo. Yang hapagkainan daw natin, yan raw ay lugar para sa komunikasyon natin sa anak natin. Lugar daw yan para sa emotional bonding ng pamilya at pagpapalakas daw ng cognitive skills ng bata. Kasi raw guys, nagkakaroon ng abilidad ang utak ng bata na mag-isip, matuto, makaalala ng bagay-bagay at mag-focus sa importante. Yan raw ay magtuturo ng structured routine na nagtuturo ng disiplina at consistency sa anak natin. Na-realize ko daddy at mami no, sa sobrang busy ko sa trabaho at sa negosyo ko din, bumibili na lang kami ng fast food. Kaya naman, kanya-kanya kaming kain. Pero pansin ko guys no, kapag sabay-sabay kaming kumakain kasama ang anak namin, kahit maising oras lang, nagkikwento yung anak ko about sa school niya. Yung mga assignments niya, kanino siya nakipaglaro today, ano nangyari sa kanya buong maghapon. Kaya syempre, nakakapag-reply kami ni Mrs. sa mga open-ended questions niya or open-ended na kwento niya. Dapat kaya nangyari yun anak? Ano sa tingin mo ang tamang gawin anak? Yung mga tanong pala na yan, nahasa ang critical thinking ng anak ko. Nangyayari guys, nagsisilbing supportive environment ang sama-sama namin pagkain na napapatatag sa confidence ng anak ko at sa desire niyang matuto mula sa amin ni Mrs. Pagkain na investment sa kinabukasan ng anak ko. Hindi lang natin pinupuno ang tiyan natin pag kumakain, pinupuno din natin ang isipan at puso ng bata. Tandaan po natin guys no, mas mahusay pa kesa sa paggawa ng assignments ang masayang hapagkainan na magkakasama tayong pamilya. Kaya ang lesson learned po natin today guys no, gawin nating hain ang hapagkainan natin. Ito ang hain na dapat po natin tandaan at ang acronym natin for today, HAIN. First letter natin guys no, H or hapunan. Hapunan at komunikasyon. Gawin natin itong pangunahing oras para mag-usap-usap at magkonekta. Iwasan muna natin guys yung mag-cellphone o mag-gadget habang nasa kapagkainan. Makipagkwentuhan muna tayo sa pamilya natin. Second letter natin guys no, A or 4. 4 na beses pataas. Sikapin natin makisabay sa pagkain at least 4 na beses sa loob ng isang linggo para marami tayong mapag-usapan kasama yung anak natin. Third letter natin guys no, I or special. Special na environment. Lumikha tayo guys ng isang positive, masaya at supportive na environment habang kumakain. Na dapat komportable mag-share yung mga anak natin, mga problema nila, na mga challenges nila. School man yan guys, palaruan man o kung saan-saan. Kahit yung mga nakita lang nila sa kalsada guys, mapag-uusapan natin yan. Fourth letter natin guys no, N or nutrition. Nutrition ng isip at puso. Gamitin natin ang oras na yan para talakayin ang mga activities sa school, trabaho natin o mga bagay na interesado tayo. Palakasin natin ang social at cognitive skills ng anak natin. Kaya tandaan po natin daddy at mami no, ang sagot sa nakakatalino ba ng anak ang sabay-sabay na pagkain o pamilya? Ay oo naman. Ang kalidad ng relasyon nyo sa mesa ang susi sa kalidad ng performance nyo sa labas, lalo na sa school. Ikaw mami at daddy, ilang beses kayo kumakain ng sabay-sabay kada linggo kasama ang pamilya mo? Share mo naman yung target mo para sa linggong ito.